Right, so there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Nakita niyo yung drone shots. Ang ganda ng lugar. Ang ganda po ng area, ang ganda ng subdivision. Malapit sa palengke, malapit sa National Highway, malapit sa lahat. Okay, malapit sa Olongapo, malapit sa Metro Manila. Because right now, we are in Subic, Zambales. Ito po yung binibentang property. No? Hindi siya tapos, pero about 85 to 90% finish na to. Corner lot ang property, ano po? Yan. Develop na po itong subdivision na to. Meron ng kuryente, may fiber internet service provider na dito. Ito yung pinaka-boundary ng property. Wala pa siyang bakod pero nakaabang na po yung mga poste. Alright, carport. And then, akit po tayo sa third floor. May chicks dun, no? Ayun, no? So, bago tayo magsimula mga boss, ano po, meron nga po pala muna kaming special shout-out. Si Ma'am Emily na mag-shout-out. Hello po, good afternoon po ulit. Shout-out po kay Sir Glenn Sergio. Sir Glenn Sergio, shout-out daw sa'yo. O, ayan na ha, Sir Glenn. Okay. As promised. Okay, ma'am, akit muna ako sa taas. Akit po. Okay, akit po muna tayo sa taas, mga boss. Ang ganda ng hagdan. Ibig sabihin, hindi siya matarik, ano po. Third floor po muna tayo. Wow. Okay. Yun. Ganda ng view dito, mga boss. Mga ma'am, mga sir. Yan yung nakita nyo sa drone shot kanina. Yung bundok na yan. Nanggagaling doon ang hangin. Papunta dito. Kaya malamig po ang palo ng hangin dito. Yun ay subdivision din po yun. Overlooking naman yung dagat. You know. Ito po, fish pond. Tinanong ko po yung may-ari kung yung tubig ba nag-overflow dito kapag umuulan ng malakas. Sabi niya, hindi naman daw po bumabaha dito. I think, totoo naman dahil itong tubig po na to, hindi po yan normally na tumataas bigla eh. Brackish water yan. Papunta doon. Tsaka mataas po itong lugar na to. Okay, so malamang ito po ay nakasara doon kung ano man yung lalabasan ng tubig na to. But anyway, hindi daw po bumabaha dito sa subdivision na to. Tsaka maraming nagpagawa na ng magagandang bahay dito. Magaganda po yung mga bahay dito, mga boss, mga ma'am, mga sir. Ayan. Yun yung Hanjin. Tapos, Hanjin ba yan? O yata. Tapos, yun yung Club Morocco. Yung area na yun. Yan, nandyan ang Club Morocco. Paglabas nyo dito, nandyan na yung McDonald's. Jollibee, nandyan. Palengke. Central Business District ng Subic, nandyan po. Malapit lang. Mga about 3-5 minutes, andyan na po kayo sa mga essentials na establishments. And then, ito pong bahay ay hindi naman po siya 100% finished. Pero ang sabi ng may-ari, tatapusin daw niya po yung matatapos niya. So, kayo na po ang bahala mag-usap ng may-ari kung hanggang saan yung extent ng kanyang tatapusin dito. Pero gusto kong ipakita sa inyo na bukod sa maganda yung location ng bahay, maganda rin po yung layout. Kapag ito natapos. Okay? Itong balcony, merong balcony dito sa side, meron din doon sa kabila, no? Itong dito sa side na to, this is about 2 meters wide. Tapos, dito, yung pinaka main area niya, is about 3 meters yan or 2.5 meters, no?
Naka WPC po dito. Itong portion na to, wood plastic composite. And then ito naman, spandrel, stainless ang gutter. Ano po? Salamin, halos yung buong paligid po ng dalawang sides ng bahay salamin. Alright, pasok po tayo dito. May access dyan, meron din access dito, syempre. So, basically, meron kang dalawang access. Ito, dito sa side na to at yan. Maganda ang layout ng bahay, mga boss, mga ma'am, mga sir. 129 square meters po ang floor area. Yun na rin po yung size ng lupa. Now, dito, kisame, ang usapan na, ang sabi sa akin nung owner ay yung buyer na daw po ang bahala magpatapos dun sa presyong bibitawan namin. At itong area na to, plano niya po sanang paupahan nito, kaya may mga abang, no? Lalagyan niya ng walls, lalagyan niya ng subdivision para gawing mga kwarto. So yung makaka-acquire po nito, eventually siya na ang bahala kung anong gusto niyang gawin dito. May dalawang CR na po na nakaabang dyan. Tapos, aircons, iiwanan niya na po yan, split type. Naka-tiles na po dito sa taas, no? May dalawang bintana dito, hindi niya na tinuloy kasi baka may gumawa ng bahay sa kabila, isagad din yung pinaka wall. So magiging useless tong mga bintana diyan. Ito yung mga CR na nakaabang. Yan. Hindi pa siya tapos, no? Ikakabit pa tong mga water closet and lavatories. Yan. May mga materials pa po dito sa taas. Alright. Ayan po yung aircon. TCL. Split type. Now, baba tayo. Bakal ang pinaka steps nung hagdan. Tapos, minix nila ng cement. Okay. Ito na yung second floor. Alright. Pag akyat nyo ng hagdan, mula sa ground floor, may access agad dito. So, dito na tayo pumasok. Ang layout, by the way, dito, pareho lang din halos ng third floor, pati yung lapad nito, about 2 meters, ano. Ganun din yung layout dun sa frontage niya. Tapos, meron na rin mga, yan, drainage, ano po? May mga nakaabang na drainage. 1, 2, 3, 4. Meron na rin mga nakakabit na railings dito. Tempered glass, kulay blue rin. Ang tint, stainless. Ang railings, may mga nakaabang na rin para sa ilaw ng poste. Ikot na lang muna tayo. Yun. Yan ang view nyo dito. Ganda. Tapos dito, may nakaabang na lalagyan ng condenser ng split type aircon, source ng kuryente, and then doon, meron na pong pasukan ng tubo para doon sa split type aircon. Ganon din ang tint ng mga bintana dito at saka sliding doors. Kulay blue. Alright? Yan. Mataas ang kisame. Ano po? About 12 to 15 feet. Ito. Meron din sliding dito. Yan. Meron din pong sliding dito sa side na to. Now basically you have 3 access. Doon sa kwarto, sa sala, 2. Alright, pasok tayo doon sa kwarto. Ang style po nitong bahay parang parang condominium na parang deck by deck. Ano po, kasi ang may-ari po kasi nito,
ay dating seaman. Alright, so here, pasok tayo dito. Malaki ang area ng may salamin, ano? Kaya kapag naka-open lahat itong mga kortina, sigurado maliwanag dito sa loob. Okay. Now, yung mga nasa loob po na makikita nyo gamit, hindi po kasama lahat dyan. Pero yung mga fixtures, mga built-in cabinets, kasama na po yan. Right? Ayan si Sir, mahilig siya sa mahilig siya sa music. Mahilig siya mag-gitara, mag-piano. Maganda rin ang layout, para siyang studio type. Nandito yung kanyang comfort room. Tagusan po yung comfort room dito sa bar. Yan. Actually, ito yung nagsisilbing pinaka-master's bedroom. Itong lugar na to. Ayan. Modern ang kanyang mga ginamit na water closet at saka lavatory. Mukhang maganda yung integrity ng structure. Wala po ako nakikitang cracks. 3 years na po itong ginagawa, itong property, as in, nung sinimulan 3 years ago. Yan. Ito, pwede pang gawing room to eh. Ito, kasama na daw po itong cabinet. Okay? So, mula doon sa kwarto, mula dito, meron another door dito leading to dito sa dining area. Yan. May bar dito sa ilalim ng hagdan. May mga poste na naka-fluted, no? WPC rin. Yan. May cladding na rin dyan. At ang maganda po sa bahay, mga boss, pag may mga ganito, it gives more sense of space. No? Parang mas lumuluwag siya. Okay? Maganda tiles dito, Alright. Nice. Parang kahoy talaga to, Pero plastic po ito eh. Okay. Punta po tayo sa ground floor. Nakita nyo naman, may mga kailangan talagang tapusin, Kayo na pong bahala mag-usap ng owner kung hanggang saan yung extent na nang tatapusin niya sa bahay na to. Then you can just use your imagination kung ano yung mga gusto niyong idagdag. Right? Okay. So ito po yung carport. Maluwag. Pero alanganin sa dalawang sasakyan. Pwedeng isang sasakyan, SUV, or van, kasya po yan dito. Tsaka isang big bike, let's say. Naka-backfill po yung property. Kaya itong approach niya ay naka-incline. Ito. Okay? Ayan. Naka-ready na rin yung mga bakal pagka gusto nyo nang tuloy yung pagbabakod. Yan, pwede nyo bakuran hanggang dito pag ganun. Diretso yan. Okay, dito sa likod, naka-firewall na po. Pati yun dun sa kabilang side, Hanggang dyan lang po yung boundary ng property. Yan. Ito. Dito may tanim na kalamansi. Malapit na, namumunga na actually. And then here, ito po yung parang common CR. Pero ito yung ginagamit nilang CR ngayon dito sa, nakatira dito sa kwarto, yung dalawa pong, yung parents po ng may-ari. Ano po. Yan.
Or pwede nyo gawing sala dito sa baba. Nandito yung kitchen, pinaka main kitchen nila. Yan. Mataas po kisame, ano. Okay. Kahit na 129 square meters lang yung bahay, maluwag po siya sa pakiramdam. Hindi siya masikip, no. Para siyang condotel. Para siyang hotel. Tapos dito po may kwarto yan. Yun. Natulog. And then meron pong CR dito. Dito po may CR sa kwarto na to. Ginawa lang po nilang storage muna in the meantime. May bahay po kasi sila sa Manila. Modern po yung mga gamit na nilagay nila. Ano? Diba? Alright. Maluwag po itong room. Tapos dito, naka WPC na rin po na makintab. Maganda yung mga ilaw na ginamit nila, no? Tapos, yun na. Sala, dining area, kitchen. Yan. By the way, yung CCTV po, kasama na po daw po yan. Pero lang yung TV. Ito, kasama na daw po. Iiwanan na ng may-ari to. Okay, nakaganit na rin dito. Yung lababo. Yan. And then, ito na yung pinaka regular door ninyo. Yan. Yan. Tapos, nandito po yung breaker. Alright? Alright. Yan. Kasi siyempre, ano yung anak mo, hindi mo kasama rito, no? Si Renzo. Si Renzo. So doon, pwede nyo po itong takpan itong portion na to. Kung ayaw nyo nakikita yung daan ng sewage yan, pwede nyo po naman takpan ng kisame yan. Pero lahat ng area okay na. Okay? So there you go. So okay, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Again, ang property po ay nasa Subic, Zambales. Malapit po ito sa palengke, sa mall, sa Olongapo. Malapit din po ito sa Manila. About 2 hours, 3 hours drive from Balintawak exit. Nandito na po kayo sa area na to. Maganda po yung subdivision, peaceful. Maganda ang community. Magaganda mga bahay dito. Ano po? Maaliwalas. Ano pa ba? Basta maganda po yung area. Malapit kayo sa coastal area. Nandito lang po yung coastal area, banda dyan. Okay, hindi ako nagkakamali. Yan, nandyan po yung coastal area. Subic, dito binabagsak yung mga isda. Nandyan po yung bulungan na sinasabi nila. Mula dun sa bulungan kasi, dun kinukuha yung mga isda, dinidistribute sa iba't ibang location po dito sa Zambales. Alright? Ang property po ay titled. Dalawa lang po signatory dito, yung mag-asawa. 129 square meters. So, 3 floors po yan. 129 times 3. Yun ang total floor area. So much thing to do here sa property. Pwede nyo pang magawa yung mga ibang gusto ninyo. Especially sa design ng bakod. Sa mga kwarto na pwede pang ilagay. Ano po? At sabi sa akin na may-ari, pwede nyo pang pag-usapan yung extent na tatapusin niya bago niya i-turn over sa inyo yung property. Okay? Para po sa ibang disclosures, nandiyan po ang aking contact number sa description ng video na to. Kontakin niyo po ako, schedule po natin ang inyong viewing or ang inyong tripping. Okay? Para makausap niyo na rin po yung may-ari pagdating dun sa kung hanggang saan pa yung extent ng kanyang tatapusin sa property na to. Again, ang property is titled 129 square meters, selling for 10 million pesos.
Maraming salamat po sa inyo mga boss, mga sir. Till the next video. Ciao.